Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, isang share, at isang subscribe. Sino nga kaya ang makakatuklas sa pagtatrador at pagpapanggap na patuloy na ginagawa ni Rocky Boy kung saan balak niya na namang lasunin ang ating bidang si Tanggol? Yan ang sabay-sabay nating abangan sa dulo ng bidyong ito. Hindi nga nagtagumpay si Rocky Boy na matapos si Tanggol at ang inakala ng lahat na natapos na ang kanyang buhay dahil sa pagkakahulog niya mula sa pangalawang palapag ay nagkamali tayong lahat dahil may sapusa rin ang buhay nitong si Rocky Boy. Agad nga siyang nakatakas bago dumating si Ramon. Sa pagdating ni Ramon ay kanilang nadatnan si Tanggol na nakahiga, duguan at walang kamalay-malay. Ipinag-utos ni Ramon na buhatin ito at ilipat sa isang ligtas na lugar. Maya-maya pa ay dumating na si Rocky Boy at nagkunwari na nag-aalala at walang alam sa nangyari. Agad na itinutok ni Ramon kay Rocky Boy ang kanyang baril at tinanong kung sino ang traidor na nakapasok sa kanilang hideout. Dito muling nagpanggap si Rocky Boy na nanginginig at paulit-ulit na sinasabing wala siyang alam at hindi niya umano kilala kung sino man ito. At matapos ito ay agad na nakaisip si Rocky Boy ng paraan kung saan pinakamabilis na matatapos ang buhay ni Tanggol. Kaya naman nagpresenta siya na siya na lamang ang magluluto ng makakain ni Tanggol upang mabilis itong gumaling at makarecover. Pumayag naman si Ramon at dito madaling inilabas ni Rocky Boy ang muriatic acid at agad na ihinalo sa kanyang nilulutong pagkain. Ayon sa kanya, sigurado siyang ito na ang katapusan at makakamit niya na ang matagal niya ng planong paghihigante. Bumalik si Rocky Boy dala ang pagkain na may halong lason na para umano kay Tanggol na wala pa rin kamalay-malay. Dito siguradong sigurado at desidido siyang tapusin ang buhay ni Tanggol sa paraang walang makakaalam. Sa kabilang banda, sinabi ni Miguelito kay Jason na hindi niya na kailanman mapapalampas ang ginawa ng mga Mondragon dahil para sa kanya, kamatayan lang ang kabayaran sa lahat ng ginawa nitong sakit at kahihiyan na idinulot sa kanyang pamilya. Kaya naman inutusan niya ito 10 ng kanyang mga tauhan na simulan na ang paghihigante at simulan na ang laban. Nataranta naman si Brando at sinabi kay Divina na may nagbanta daw sa kanya na paparating na ang mga gerero. Kinakailangan na umuno nilang maghanda at tumakas bago pa sila mapaligiran at maubos ng mga kalaban. Naisip ni Brando na magtago sa isa sa mga safe house nila dahil tiyak niyang hindi sila masusundan doon ng mga kalaban. Kahit anong tawag naman ni Divina ay hindi sumasagot itong si Rocky Boy. At dahil wala na silang oras ay agad silang pumunta sa safe house. Nalingid sa kanilang alam na naroon pala si Tanggol. Balikan natin si Tanggol na nakahiga at walang kalaban-laban kung saan unti-unting nilalapit ni Rocky Boy ang pagkain. Ngunit natigil ito sa biglaang pagdating ng dalawang magkakasunod na sasakyan. At sinabi ni Ramon na mga kalaban umano na siya ring ikinagulat ni Rocky Boy. Agad na tumambad kina Ramon at sa buong tropa sina Divina at Brandon at hinahanap ang kanilang anak na si Rocky Boy. Ngunit nauna ang isa sa mga tauhan nila at tinawag si Bernard na Rocky Boy. Agad na naisip ni Ramon ang pagtatraidor at pagtataksil na ginawa ng nagpakilala sa kanilang Bernard. Kaya sa pagkakataong ito ay bulilyaso na naman ang plano ni Rocky Boy dahil sa pagdating ng kanyang mga magulang. Di nagtagal ay nagkamalay na si Tanggol at nalusutan man ni Divina ang mga gerero ay hindi na sila palalagpasin ni Tanggol sa sarili mismo nilang teritoryo. Paparamdam ni Tanggol ang kanyang nagngingit-ngit na galit sa mga Mondragon lalong-lalo na dito kay Rocky Boy at kay Divina. Kaya naman pakaabangan natin ang mas tumitindi pang mga tagpo dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.